Dakila po't mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, Diyos, kami po ay naririto sa inyong paanan, Amang Banal, upang hingin po namin ang iyong patnubay, mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral po ng iyong mga banal na salita, O Diyos. Amang Banal, sa ganang amin, wala po kaming magagawa, lalo ba lingkod, mahal na Panginoon, ikaw ang inaasahan. Amang Banal, linisin mo aming mga puso, O Diyos, anuman ang mga bahid, anuman po ang mga pagkukulang, pagkakamalit, pagsalangsang, Lord God, forgive us, Lord Jesus. Dalangin namin sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, muli mong pagpalain ang aming mga kababayan, malapay noon sa gabing ito, Diyos, sa aming buong bansa, sa labas ng aming bansa. Lord God, once again, anoint thy word, make them believe, O God. Hallelujah, bind the power of darkness, hindrances, unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. In Jesus' name, amen. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati po't pagdakil at pagsambay natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. And I give the whole honor and respect po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Ganun din ang kanyang butihing mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family. At patuloy po nating pag-aalala, mga mahal, hindi natin malilimutan ng ating beloved Honorable Stan Pastor Lina C. Almeida. Amen. Sa lahat po ng aking mga kamang gagawa sa ating mahal na Panginoon, sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, at ganun din po sa lahat ng ating ginigiliw at minamahal na mga kapatiran, Luzon, Visayas at Mindanao, mga minamahal, around the globe, mga kapatid ko, sa mga minamahal sa ating mga kapatid dyan sa ibang bansa, mga minamahal ko, patuloy po kayong ingatan nawa at pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Leading prayer, right, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Mga kapatid, buksan natin ang ating mga Biblia, ating mga Bible, dito po sa aklat ng Romans chapter 13, mga mahal, verse 11, mga kapatid ko. Sa aklat ng Romans chapter 13, verse 11, mga kapatid, ganito po na mababasa natin, mga minamahal ko, sa wikang English, mga minamahal. Praise God. Sabi po ng banal na kasulatan, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe. Amen. Tagalog po, beloved. Dito po, aklat ng Roma, Kapitulo 3, versikulo 11. At ito'y yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan nang magsigising kayo sa pagkatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang unang tayo magsisampalataya ng una. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita, mga minamahal ko. Ating title, mga kapatid, sa ating pag-aaral, Time to Awake. Oras na para tayo po'y gumising, mga minamahal. It's time to awake, mga kapatid. Amen. Amen. Praise God. Mga minamahal, napakahalaga po ng ating aralin, mga kapatid ko, sa gabing ito. At ito po ay patungkol, mga kapatid, sa paghahanda po natin, sa pagharap natin sa mahal na Panginoong Jesucristo. At sa kanyang pagbabalik, mga minamahal ko, anytime now, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, yamang nakikilalang panahon na ngayon na kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y nagsisampalataya ng una. Ito po'y sulat ni Apostol Pablo, mga kapatid ko, sa mga mananampalataya. Ano po? Tinutukoy po ni Saint Paul dito, mga mahal, yung mga taong hindi po literal na natutulog. Hindi po sila literal na natutulog, mga mahal, kundi ito po yung mga taong wala pong buhay yung kanilang mga spiritual. Wala po silang spiritual life, mga kapatid. At para sa mga mananampalataya naman, mga minamahal ng ating dakilang Diyos, sila po yung mga tulog sa kanilang pananampalataya. Mga mahal. Yung bang hindi nagbubunga yung kanilang paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. So bakit sinabi po ni Saint Paul na magsigising kayo sa pagkakatulog? Spiritual po, mga mahal, ang usapin dito, mga kapatid ko. Bakit sinabi ni Saint Paul, magsigising kayo, mga mahal, sa pagkakatulog? Sa mga hindi mananampalataya, uulitin ko po, mga minamahal, ginigising tayo ng salita ng Diyos sa gabing ito. Mga kapatid, para bigyan natin ng buhay yung ating mga spiritual. Sapagkat walang buhay yung spiritual, mga mahal, ng ating pong mga taong hindi nakakilala at naglingkod sa dakilang Diyos. Mga kapatid, wala silang spiritual life. Mga mahal, anytime, mga kapatid ko, bawian ng buhay ang mga taong hindi naglilingkod sa ating Panginoong Kristo,
manginmahal, tiyak po mapapahamak sa dagat-dagatang apoy. Ano po, mga kapatid? At mga minamahal, doon naman po sa mga mananampalataya na ng ating pinakamamalapang Kristo. Tayo po sina-challenge ng talatang ito. Ginigising po tayo rito, mga minamahal ko, na mga minamahal, pagbungahin natin yung ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Huwag nating patulugin, mga kapatid ko. Sabi niya, magsigising kayo sa pagkakatulog. Sinabi ni St. Paul ito, mga minamahal, para ating pong paghandaan, mga kapatid, ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay. Kung inyo pong nasubaybayan, mga minamahal, yung ating mga talata ng mga nakaraang mga programa natin, mga kapatid, ito po is 1 Corinthians chapter 15, verse 51 and 52, mga minamahal. Tingnan natin ang talatang ito. Dito po, unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 51 hanggang 52. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay makatutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. 52 po, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga buhay na magmuli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Amen. Ayan. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Tinutukoy po rito, mga minamahal ko, na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos ay wala pong nakakaalam kung kailan, mga kapatid. Sabi rito, mga minamahal ko, ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos ay isang kisap mata sa huling pagtunog ng pakakak ng ating mahal na Panginoon. Hihipan niya ng mga angel, mga kapatid ko. At ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, mga kapatid. Yung mga nangamatay kay Kristo yan. Yung mga naunang nasa libingan na, mga kapatid ko. Naglingkod sa ating dakilang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Mga kapatid, mga Kristiyano, mula sa puso sa gawat katotohanan sila. O tayo naman na nabubuhay, kung darating ang panahon, mga mahal, abutin tayo ng pagbabalik ng dakilang Diyos na buhay pa sa lupang ito, mga kapatid. Pangako ng dakilang Diyos ay kasunod po tayong dadagitin ng ating mahal na Panginoon. At isa pa po, mga kapatid, na nakapagbibigay aliw sa mga mananampalataya, ito pong 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 17 po. Tagalog, mga mahal. Ito po, unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 13 hanggang 17. Ngunit hindi namin ibig na kayo hindi makakalam, mga kapatid, tungkol sa tulog upang kayo huwag mga lumbay na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo magsisiyampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na magmuli, ay gayon din naman ang mga tulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayo nabubuhay at nagtitira hanggang sa pagpapalito ng Panginoon ay hindi tayo mauuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit Yes. na may isang sigaw, may isang tinig na karanghel na may pakakak ng Diyos. Hallelujah. At ang mga namatay kay Kristo ay unang magbubuhay na magmuli. Disiti po, kung magkagayon, tayo na bubuhay na tira ay agawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. At sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Yan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit gabi-gabi po ay nasa inyong mga tahanan ang salita ng mahal na Panginoon, ang Jesus Miracle Hour, mga kapatid ko, para ang dakilang Diyos ay magligtas. Amen. Mahal. Para maraming aakit sa langit, mga kapatid ko, sapagkat dalawa lamang pong patutunguhan, mga minamahal ko, ng tao. Kung wala tayo sa langit, tiyak, nandun tayo sa impyerno, mga kapatid ko. Kaya mga minamahal, tiyakin po natin, mga kapatid, na tayo po ay talagang naglilingkod sa ating mahal na Panginoon ng totoo, mga minamahal ko. Sinasabi pa sa ibang mga talata, mga minamahal, na magagbantay po tayo. Magagbantay ang bawat isang, mga minamahal. Magsipag-ingat, magbantay, mga minamahal, sapagkat darating ang ating mahal na Kristo sa oras na hindi inaasahan ng tao. Katulad daw po ito ng magnanakaw sa gabi, mga kapatid. Ang magnanakaw po, hindi naman magpapaalam yan sa bahay ng may bahay bago umakyat. Amen. Mga minamahal, yung hindi mo inaasahan, doon siya darating. Doon po aakyat yung magnanakaw, mga minamahal ko, sa mga oras at panahon na hindi mo inaasahan. Ano po? Amen. Tingnan niyo ang Marcos Kapitulo 13, talatang 35 hanggang 37. Dito po, aklat Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 13, versikulo 35 hanggang 37. Mga puyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan paparito ang Panginoon ng bahay at kung sa hapon o sa hating gabi o sa pagtilaok ng manok sa usang maaga. 36,
Baka kung biglang pumarito at kayo'y mga ratnang natutulog, Right. 37 po, at ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, mangagpuyat kayo. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Ito po, mga kapatid ko, pagkakatulog na naman, ito pong ginamit dito, mga minamahal. Sabi rito, mga kapatid ko, ay mag-ingat, watch, magbantay, mga kapatid ko. Doon po sa Tagalog version ay magpuyat eh. Amen. Pero dito po tayo, mga minamahal, babase sa King James Version, mga kapatid ko. Watch. Sabi rito, watch therefore. Magbantay kayo, mga minamahal, magbantay kayo. For ye know not when the master of the house cometh. Amen. At even, or at midnight, or at the cock crowing, or in the morning, mga mahal. 36, lest coming suddenly, mga kapatid. Baka dumating siyang biglaan, mga minamahal ko, he find you sleeping. Oh? Baka masumpungan tayo ng dakilang Diyos na tulog ang ating pananampalataya, mga minamahal ko. Or wala tayong spiritual life, mga kapatid ko. Oh? Mga minamahal, maiiwan po tayo. Ang sabi ng 37, and what I say unto you, I say unto all. Hindi lang sa mananampalataya ito. Mga mahal, hindi lang sa mga mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade, kundi lahat, mga kapatid. Maging mga taong hindi pa nila kilala ang mahal na Panginoon, mga mahal. Watch, mga kapatid ko. Bantay daw tayo. Sa pamamagitan po, mga minamahal ng ating pong patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Patuloy, mga mahal na pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. At yung pong mga tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, tiyak, mga minamahal, na sila po'y napatawad sa kanilang mga kasalanan. Yung mga taong puspos ng Espiritu ng Diyos, mga minamahal, sapagkat sabi ng Romans 8:9, ang taong walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. Mga minamahal. So kinakailangan po, mga kapatid, na tayo po ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Na bago ang buhay, mula po sa buhay makasalanan, madilim, mga minamahal na buhay, hinango ka ng dakilang Diyos doon at dinala ka sa ebanghelyo ng kaligtasan. Liwanag ng ebanghelyo, ng mahal. Binagong totoo. Kaya yung mga drug addict dito, binabago ng dakilang Diyos. Yes, May mahal. Yung mga karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, goiter, arthritis, mga minamahal, dito po, mga kapatid, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya mga minamahal ko, tiyakin po natin na tayo po ay may kaligtasan. Ano po? Amen. May spiritual life. What I say unto you, I say unto all, sabi rito, watch. So ang pagdating ng dakilang Diyos natin, mga mahal, at ang kalagayan po ng mga tao, mga kapatid, sa ating panahon, itinulad po yan sa 10 virgin, sa 10 dalaga, mga kapatid ko. Tingnan natin ang Matthew, beloved Brother Ed, my co-preacher, Matthew chapter 25. Simulan natin sa verse 1 hanggang verse 13 po. Amen. Dito po Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 25, magmula versikulo 1 hanggang 13. Kung magkagayon ay makakatulad ng ang karian ng langit sa 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 ay matatalino, sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nagdadala ng langis. Datapot ang mga talino ay nagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantala nagtatagal ang mga kasintahang lalaki ay nangangatok silang lahat nangagaantok silang lahat at nakakatulog. Datapot paghating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Na magagayoy, nagsibahong lahat ang mga dalagang yaon at pinag-igi ang kailang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa mga talino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat namamatay ang aming mga ilawan. Datapot nagsisagot ang mga talino at nagsabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin ang inyong at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa pagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. Samantalang sila ay nagsiparoon sa pagbili ay dumating ang kasintahang lalaki at naghahanda at nagsipagpasok na kasama niya sa piging ng kasalan at nilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga at nagsasabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapot sumagot siya at sinasabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. 13 po, nagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalaman ang araw ni ang oras. Amen. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras, mga kapatid.
sa English niya, minamahal, magbantay, ano po? Manatili Watch. tayong gising, Yeah, mga watch, minamahal ko, watch, yan ang ibig therefore. sabihin yan. Amen. Mga kapatid, merong binabanggit dito na ang 10 dalaga po ay magkaiba yung 5 sa 5. Yung 5 po ay tawag doon mga wise virgins, mga kapatid ko. Amen. Sila po ay mga watchful Christian. Mga Kristiyanong maningas ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga Kristiyano po na matalimahin at masunurin Kristiyano, mga minamahal ko. Mga alerto sa gawain ng dakilang Diyos. Lagi pong handa sa pagdating ng ating pinakamamalapang ng Diyos. Samantala, mga minamahal, ito pong 5, ang tawag dito, foolish virgins. 5 foolish virgins. Sila po naman, mga kaminamahal ko, yung unang-una, mga taong ayaw maglingkod sa Diyos. Ayan. Yung mga tao, mga minamahal na binabaliwala, mga kapatid ko, yung mga paalala, yung mga warning ng mahal na Panginoon, mga minamahal. No? Baliwala sa kanila yung kaligtasan, mga kapatid ko, at patuloy sila, mga kapatid, sa kalayawan ng mundo. Yun po yung hindi nakapasok sa langit. At 5 foolish virgin, may mahal, mga palamig-lamig na Kristiyano po. Sinasayang po yung pagkakataon na ibinigay ng dakilang Diyos sa kanila. Yung pong malayang panahon, malayang oras na paglilingkod sa dakilang Diyos, sinasayang nila, mga minamahal ko. Saka, kung kailan po, mga minamahal ko, dumating na ang dakilang Diyos sa ating nabasa, doon pa lamang sila kumilos, mga kapatid. Kung kailan na dumating na po yung ating dakilang Diyos sa kanilang paghihintay, mga minamahal, hindi nila alam, yung 5 foolish virgin, wala na pala silang langis, mga minamahal ko. Hindi na po kayang magliwanag yung kanilang langis, mga minamahal, wala nang langis, natuyuan. Kaya mga minamahal, yun po yung mga Kristiyanong hindi po naghahanda. Kristiyanong, ulitin ko, Kristiyanong palamig-lamig, pag may karamdaman siguro, pag may problema, mga minamahal, saka lang nakakaalalang dumalo sa gawain ng dakilang Diyos. Hindi nagpapahalaga sa spiritual nilang buhay, mga kapatid ko. Kaya sabi po, mga minamahal ng banal na kasulatan, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Mga minamahal ko. Hindi po habang panahon ay uunawain ng dakilang Diyos ang tao, mga kapatid. Kaya nga yung iba sinasabi po, God is good naman eh. God is love naman eh. Kahit tayo magkasala, God is love naman, mga minamahal ko. Hindi mga kapatid. Tingnan niyo yung Romans chapter 11 verse 22. Wala po sa ating slide, mga minamahal. Romans chapter 11 verse 22. Hindi lang ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal. Marunong siyang magalit. Amen. Tingnan niyo. Dito po, Aklat ng Roma, Kapitulo 11, versikulo 22. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nauhulog, datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw naman ay puputulin. Amen. Puputulin. Masdan mo nga, sabi rito, masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kanyang kabutihan daw ay kung mananatili ka, mga minamahal, naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Kung hindi naman, mga minamahal, kahit na mahal ka ng dakilang Diyos, puputulin ka niya, mga kapatid. Kaya, huwag nating sayangin ang malayang pagkakataon na binigay ng ating dakilang Diyos para gumawa po sa ating dakilang Diyos ng kabutihan. Huwag sayangin yung malayang pagkakataon. Sa huling panahon po, mga minamahal, marami pong tatalikod sa pananampalataya, mga kapatid ko. Huwag nating ipagtaka yun. Huwag nating ipagtaka yun kahit na po, mga minamahal, kaibigan mong matalik sa church, mga kapatid ko. Yan po yung BFF mo, mga minamahal. Kasama mo lagi, mga kapatid ko, kahit saan kayo magpunta. Kapag yan po yung nanlamig at tumalikod sa dakilang Diyos, mga minamahal, kahit anong hikayat mo dyan, ayaw nang maglingkod, huwag mo ipagtaka yun. Nasa Bible po yun. Tingnan nyo. Unang Timoteo, Kapitulo 4, talatang 1. Dito po, aklat ni Timoteo, unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1. Ngunit hayag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba ay magsisitalikod sa panampalataya at makikinig sa mga espiritong panghihikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Tingnan nyo, mga minamahal. Anong sabi, mga kapatid ko, ng talatang ating nabasa, mga kapatid? Hayag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Makikinig sila sa espiritong mapanghikayat, mga minamahal. Aral ng mga demonyo, sabi pa rito. So, mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga po ng kaligtasan. Yes. Sabi natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida,
salvation is the greatest matter of importance. Amen. Mga kapatid. Gaano kahalagang kaligtasan, mga mahal? Ang kaligtasan po, ang halaga niyan, mga kapatid ko, ay kapag na-mislead ka, mga minamahal ko, ay itapon ka sa impyerno. Ang langit kasi, mga mahal, kung ikumpara ang agwat niyan sa impyerno, mga kapatid, kasing nipis lang ng papel. Kasing nipis ng papel. Paano naging kasing nipis ng papel ang langit sa impyerno? Ito pong sagot dyan, mga mahal. Ngayon po, tagalangit ka, mga kapatid. Pero kapag nanlamig ka sa dakilang Diyos, pinawayaan mo yung kaligtasan mo, mga mahal, bukas taga-impyerno ka na. Ganun lang kanipis, mga kapatid ko. Kaya mga minamahal, huwag nating hintayin mga minamahal na bawiin ng dakilang Diyos ang buhay nating hiram na ito, o mahal, na ito po'y gumagawa ng kasalanan, mga kapatid ko. Kasi, mga kapatid, kapag gumagawa ng kasalanan ito, mga mahal, at doon ka kinuha ng mahal na Panginoon, mga kapatid, sigurado, automatic, impyerno tayo, mga kapatid. So, sabi ng Biblia, the wages of sin is death Amen. in hell. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord, mga kapatid ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, napakahalaga, mga kapatid ko, na ating pong kilalanin ang dakilang Diyos sa huling panahon ngayon. Mga minamahal, naalala niyo po yung Matthew chapter 24, verse 3, mga minamahal, nagtanong ang mga apostol, mahal na Panginoon, ano ang tanda ng iyong pagparito? At mabilis na basa lang, mga minamahal, Matthew 24, verse 3 to 8, samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga uliboy, nagsilapit sa kanya ng bukod ng mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari mga bagay na ito? Ano ang magiging tanda ng iyong pagparito? Tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng salibutan. Sumagot ang dakilang Diyos. Sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagat maraming magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan, mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Nangyayari na po yan ngayon, mga mahal. Ingatan ninyo na huwag kayong magalumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. 7. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan, mga kapatid. Kung nakita niyo mahal yung mga sign, mga tanda daw, magkakagutom, lilindol sa iba't ibang dako, magkakaroon po ng mga digmaan sa iba't ibang mga bansa, mga minamahal, magkakaroon po ng mga mapanghikayat, mga kapatid ko, mga panghikayat ng mga espiritu, mapanghikayat na katuruan, na maging tayo po na nasa buong katotohanan ay ililigaw, mga minamahal. Ilalayo kayo sa totoong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mapanghikayat daw na salita, mga kapatid. Nandito lahat yun, mahal. Tanda raw yan na malapit nang magbabalik ang dakilang Diyos na buhay, mga kapatid ko. So, mga minamahal, sabi nga ng John chapter 9 verse 4, kailangan natin gawin, mga minamahal, yung mga pinagagawa ng dakilang Diyos sa atin. Samantalang araw pa, sabi rito. Darating ang gabi, wala na pong makagagawa, sabi ng talatang yon. So, dumarating pong gabi, wala na raw pong makagagawa, mga minamahal. Kaya mga kapatid, samantalahin natin ang panahon. Before it's too late, mga kapatid ko. Binigyan tayo ng malayang pagkakataon ngayon ng mahal na Panginoon. Paglingkuran natin siya, mga kapatid ko. Tayo po ay manalangin, mga minamahal sa dakilang Diyos. Magdalanginan, mga minamahal, magpalakasan, mga kapatid ko. Purihin ang mahal na Panginoon. At higit sa lahat, mga kapatid ko, palagi tayong dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon sa Jesus Miracle Crusade. Mga kapatid ko, lagi tayong dumalo sapagkat yung pakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal, sabi ng Romans 10:17, diyan nang gagaling yung pananampalataya natin. Para lalago po yung faith natin, mga minamahal, yung ating pagtitiwala sa mahal na Panginoon, makinig tayo ng makinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Pakinggan natin yung mga patutuo. Mga minamahal, yung mga patutuo, mga kapatid, dito sa ating programa, gabi-gabi. Mga kapatid ko, napakainam yan. Kapag lagi nating napapakinggan yan, mga minamahal, lumalago yung ating pananampalataya. At ito po, mga minamahal ko, ang paraan para tayo po'y makapaghanda sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ito po ang paraan para lagi pong gising yung ating mga spiritual, mga minamahal. Kaya mga kapatid, magsigising tayo sa pagkakatulog
sabi ng ating pinag-aaralan, may mahal, sapagat ang nasayang po na pagkakataon ay hindi na po babalik sa atin yan. Yung nasayang mga minamahal na panahon, nasayang na oras, hindi na po natin pwedeng ibalik yan, mga minamahal ko. At yung pong ating physical na pangangatawan, mga minamahal, na dati napakalalakas po natin, napakabata natin, mga minamahal ko, hindi natin ipaglingkod sa mahal na Panginoon yung ating kabataan, mga minamahal ko, pagtanda po natin, hindi na pwedeng ibalik yung ating lakas. Hindi na pwedeng ibalik yung ating kabataan, mga minamahal ko. No? Wala na, mga kapatid. Kaya mga minamahal, Ecclesiastes, last verse, mga kapatid. Ecclesiastes chapter 12, verse 1. Dito po, aklat ng Ecclesiastes, 12, 1. Amen. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan bago lumating ang mga masamang araw at ang taon ay lumapit pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Tingnan nyo mga mahal. Ito'y paalala mga kapatid ko. Ginigising ng talatang ito mga mahal ang bawat sa atin mga kapatid. Remember now thy Creator in the day of thy youth, mga kapatid. Kabataan ang sinabi rito. Pero may mahal, ang ibig sabihin nito mga kapatid ko, alalahanin mo ang iyong manlilikha. Alalahanin mo ang lumikha ng buhay mo, samantalang ikaw ay may kalakasan, mga kapatid. Amen. Samantalang tayo po'y malakas, mga mahal, tayo po mga kapatid ko ay alalahanin natin, mga mahal, yung kahalagahan po ng paglilingkod. Amen. Remember now, thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them, sabi ng banal na kasulatan. Kaya sa mga sandaling ito, mga mahal, inaanyayahan natin mga kapatid ang ating mga kababayan, tanggapin natin ang dakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas, mga mahal, at ang sumag ng awitin, mga kapatid, ating ialay. Until then. My heart can sing when I pause to remember a heartache. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Amen. Hallelujah. Mga mahal, siguruhin na po natin, mga kapatid, wala pong mawawala, mga minamahal, sa atin kung tayo po'y maglilingkod sa dakilang Diyos. Isa lang ang tatanggalin ng mahal na Panginoon sa atin, kasalanan. Mga minamahal, handa niyang patawarin yan, mga kapatid. May kasabihan ng mananampalataya ang mga Kristiyano, kasing laki man daw ng barko ang kasalanan natin, kasing lawak naman ng dagat Pasipiko ang pagpapatawad ng dakilang Diyos. Mga minamahal, kaya sa mga sandali ito, mga kapatid, sundin niyo po ako sa aking palalangin, mga minamahal, purihin ang mahal na Panginoon. Sabihin po niyo, mga mahal, mahal na Panginoong Sus, maraming salamat po sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa gabing ito. Mahal na Panginoong Sus, isa akong taong makasalanan, marumi sa iyong harapan, ngunit ako'y sumasampalataya na ikay namatay sa krus dahil sa aking mga kasalanan. Mahal na Panginoon, narito ako, amang banalo Diyos, humihingi ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanang nagawa. Patawarin mo po ako, gawin mo kung tunay mong anak ko Diyos, tinatanggap kita aking tagapagligtas, Diyos at hari ng aking buhay. Baguhin mo ako, mahal na Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Iligtas mo po ako, Diyos, ganun din ang aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, aking hinihingi. Amen. Kaming manalangin para sa inyong mahal. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa aming mga kababayan na tumanggap sa iyong dakilat marilag na pangalan. Nawa, o Diyos, iyong isulat ang pangalan nila sa aklat ng buhay sa iyong kaharian. Mahal na Panginoon, patawarin mo sila, o Diyos, gayon mo silang tunay mong anak, Kristiyano sa puso, sa gawat katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. If we recall the wheelbarrow for a while, and the things of earth that cause my heart to tremble.
Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bago tayo manalangin, mga kapatid, sa ating pong mga prayer requests, mga minamahal ko, mayroong isang nagpapasalamat sa dakilang Diyos natin, mga minamahal. Ating kapatid sa dakilang Diyos, beloved Sister Ami Bisana, mga minamahal, Evangelista Bisana. Siya po'y nagbigay ng kanyang mensahe, mga minamahal, nagpapasalamat. Praise the Lord po, beloved ordained preacher, Brother Nilo. I am forever grateful and thankful to our dearest Jesus for the healing na pinagkaloob po niya sa akin. Maayos na po ang paghinga ko at sa mga kamay at paa ko, maayos na rin po. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoong Sus. Glory to God po. Maraming salamat po sa prayers ninyo at mga pastoral workers sa leading prayer of our beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kagabi lang ito, mga inmahal, nagbigay ng prayer request. Ang kanyang mga paa at kamay ay namamanhid, mga minamahal ko. No? Hallelujah. Buhay ang Diyos natin, mga mahal, sa gawain natin. Napakabuti niya, mga mahal. Napakabait niya. God bless you so much po, beloved Sister Ami. Mga mahal, magpatuloy po kayo, mga kapatid ko. Ang dakilang Diyos, napakabuti po sa inyong buhay, sa inyong pamilya. Opo, dakilat mapagpala naming Ama sa langit o Diyos. Muli naming idinadalangin ang lahat naming mga taga-subaybay sa gabing ito. Mahal na Panginoon o Diyos, hallelujah Lord God. Muli mong pagpalain sila, pagalingin sa kanilang sakit karamdaman. Si Jerome Peteng, mahal na Panginoon, meron po siyang diabetes sa gabing ito, God. Si Jermeline Manuel, meron po siyang breast cancer, Lord Jesus. Mahal na Panginoon, si Joan Katigbe, pagalingin po ninyo ang kanyang mga anak, mahal na Panginoon, sa kanilang mga sakit karamdaman. Dakilang Diyos, ang Muñoz family, ang mambanal, O Lord God, patuloy pong gabayan ng mahal na Panginoon. Ganon din po ang Beltran family. Dakilang Diyos, pagpalain mo po silang lahat, mahal na Panginoon. Maging sa lahat ng mga hindi namin nabanggit, O Diyos, sa kanilang mga pangalan, sa kakulangan po ng aming oras, dakilang Diyos, abutin mo rin po sila, pagalingin mo sila, mambanal, sa mga sandaling ito, sa paunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, sama-sama namin sinasaway in the name of Jesus, lahat ng karamdaman ng aming mga kapatid sa mahal na Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Diabetes, breast cancer, be healed in Jesus' name. Hallelujah. Lahat ng karamdaman, problema, kahirapan, cast out in the name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Problems be solved. Cast out in the name of Jesus, in Jesus' name. In Jesus' name. Unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Be blessed, be strong, in Jesus' name. Amen and amen. Toil and struggle may take its Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Muli, mga kapatid ko, tayo po ay nagtatapos na sa ating pong palatuntunan sa gabing ito. Mga minamahal, at nawa po'y tayong lahat ipinagpala ng dakilang Diyos sa ating programa, mga kapatid. At muli, mga minamahal, paalala natin ang lahat ng ating mga gawain, mga minamahal. Jesus Miracle Hour, mga kapatid ko, mula Lunes hanggang Sabado po yan. Dito po, mga minamahal, sa JMCIM, Alas Asin Bataan, mga kapatid. Yan po ang ating Facebook page, JMCIM Alas Asin Bataan. Mula Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi tayo. Mga mahal, huwag niyong kalilimutan, mga kapatid, Olongga po outreach po natin. Mga mahal, 9 to 10, Ording Preacher Boy Kaluya. Mga mahal, Jesus Miracle Hour, mga kapatid ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At mga minamahal, patuloy po ang inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Mga mahal, pagpalain kayo ng dakilang Diyos na buhay. Huwag natin kalilimutan, mga mahal, dakilang Diyos hindi po natutulog, hindi umiidlip, laging nakagabay sa atin. Saan man tayo pumaroon? Sa paunat panalangin, the beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. At muli mo mahal, kami nagpapaalam. Pabalik po kami sa araw ng bukas, God willing, malusog ang ating pangangatawan. Sa ngalan po ng ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, yung balingkod sa Papawid, Brother Nilo de Guzman po lamang, Brother Eddie Grafani, ating technical side mo mahal, Rachel P. de Guzman, nagsasabing, we love you so much, but dearest Jesus, our loving Savior, loves you more and more. God bless you all. Good night po.